Next is i-close lang natin to. And make sure na nasa labas tayo ng mga files na yan. Then click natin yung file. Lagay natin server.js. Okay, so let's create variable name express. Ipapahandle natin sa kanya yung Node.js library para sa pag-create ng server. Ngayon ang gagawin natin equal tapos require express. So, ang express kasi guys is different from the express na tinype natin kanina. Ang express na to naman, ito yung Node.js library natin. Ipapahandle natin yung library na yon sa mismong express variable na kinreate natin. Now, let's create a variable para mag-handle sa communication natin sa database. And we will call that mongoose. Now, let's declare yung ating mongoose. So, equal require mongoose. So, remember, yan yung gagamitin natin para mag-communicate yung Node.js natin at saka yung database MongoDB natin. Okay, yung next naman natin na gagawin ay mag-create tayo ng another variable na tatawagin natin ay constant course. Okay, so after nyo malagay yung course, tab lang natin para makuha na natin lahat. So ngayon, ang course na yan guys, gagamitin natin siya for communication ng server or backend server natin papuntang other website for accessing yon para ma-access natin siya in different ports. Now, magde-declare tayo ng variable na pangalan ay app, then i-equal natin siya sa express. Ang ibig sabihin nito ay isi-save natin yung server natin sa variable app na meron tayo. Next is we will call yung app natin to use yung course natin. So ang purpose nito guys is to let yung front end at saka back end server natin to communicate sa mismong server natin. Now, ang gagawin naman natin, we will use yung app natin to use yung express JSON. Ang purpose niyan is, di ba gumagamit tayo ng front end kung saan nagfi-fill up yung user. So, JSON kasi yon. So, ang gagawin natin dito, we will let yung server natin understand yung mga JSON content na meron tayo sa mismong front end natin. Next is, i-declare na natin yung mongoose.connect. So, ilalagay natin dito yung reference natin sa MongoDB kanina, yung kinapi natin. Okay, so if nandito kayo sa MongoDB, i-click nyo lang to kung hindi nyo siya nakopy. So, eto yon. Kakopy nyo lang siya. Then, you will move dito sa ating MongoDB and ipipaste natin yung connection string na yon. Now, ang next na gagawin natin, nakikita nyo tong password na to. Papalitan natin siya doon sa password nung kinreate nyo yung MongoDB nyo. So, ipipaste nyo lang siya dito. So, yung next naman ang gagawin natin, we will create yung connection reading at saka yung managing of connection by using yung user new URL parcel at saka yung use unified topology. So, this one, ito yung magre-read ng connection string. Ito naman yung magmamanage ng connection natin. Next naman, ang gagawin natin ay aalisin natin to semicolon, then dot, then, no, gagamit tayong then dito. Yan. Tapos, ang then guys, gagana lang siya kapag walang error sa connection natin. Now, if walang error, ang gagawin natin, console.log connected to MongoDB. If ever naman na may error, magkakaroon tayo ng catch. Error, console error, error connecting to MongoDB. So, parang ito yung try and catch natin ngayon. So, ito yung magra-run kapag successful yung connection natin. Ito naman yung magra-run kapag meron tayong error. And sasabihin niya, error connecting to MongoDB. Next naman, gagawa tayo ng scheme. Ito yung isa-save natin sa database natin. So, kung mapapansin nyo, may suggestion na siya. Constant user schema is equals to new mongoose.schema. So, yung variable natin is user schema.
And magke-create tayo or i-connect natin yan sa Mongoose natin or sa connection natin dito. And then, isa-save natin siya as a scheme. Now, ang gagawin natin ay i-delete natin yan. Gagawin natin, tatawagin natin yung full name natin. Yan. And then, magkakaroon tayo ng opening and closing. At ang type natin is string kasi name yan at isa-set natin siya as required. While yung next part naman will be yung password natin. Okay, so sa password natin, yung type natin ay password. Yan. And then, isa-set din natin siya as required. Correction lang, instead of password, we will set it as a string din. Kasi string naman talaga yung password natin eh. So, after that, gagawa tayo ng variable natin na tinatawag ay user. Yan, and then equal natin siya sa mongoose.model user dot comma user schema. So ibig sabihin nito guys, no, meron tayong model na tinatawag ay user. At ang ifa-follow na rule ng user na ito is yung user schema natin. So kumbaga isipin nyo ganito, in every user, meron siya dapat full name at saka password. So, kumbaga, ito ngayon yung magsisilbing model natin and ifa-follow niya yung schema. So, every full name and password na isa-save natin sa database natin, papasok siya sa model na tinatawag natin na user. Okay, so after that, ang gagawin natin, let's create yung variable na port natin. At yung port natin ay 5,000 siya. Now, as you can see, meron siyang suggestion dito. I-add natin to at ang purpose nito is we're going to listen no sa request no, kumbaga i-open natin yung server, maghihintay tayo if may port ba na nagre-request sa mismong server natin. So yan yung purpose nito kaya naka-app.listen tayo. So basically, to make it short and simple, we will activate yung server, maghihintay tayo if meron bang port na nagre-request sa server natin. Okay, now ang gagawin natin, let's install etong dalawa na to sa mismong project natin. So, punta tayo dito, terminal, yan. Then, click natin npm install express mongoose cores. Okay, so we'll wait hanggang sa ma-install yung mongoose cores natin. Okay, so after natin yan, next, meron lang ako nakitang simple error dito. Instead of user, ang gagamitin nyo lang ay use new URL parcel. Okay, so after nyo mapalitan yan, and also in addition with it, aalisin na pala natin to. So ang gagawin na lang natin is aalisin nyo rin to, and then ibababa nyo na lang to, then alisin nyo to. Yan. So, yan na yung magiging connection ngayon natin. Hindi na natin kailangan yung dalawa. Then, next naman, ang gagawin natin, punta ka dito, terminal, new terminal. And then, itatype natin dito, node server.js. Hit enter. Then, mapapansin nyo dito, meron tayong error. So, dito, mapapansin nyo ang error natin. Sabi niya, error connecting to MongoDB. Mongo server error, bad authentication failed. So kapag ganito yung error nyo guys, basically ang mali natin nandito siya. It's either yung username or yung password. So kailangan nating i-validate yan sa mismong MongoDB natin. So ang gagawin nyo guys, punta kayo dito sa Security, Database Network Access, tapos Edit. Ayan. So dito, ito yung username. So validate nyo doon sa code at saka kung gusto nyo magpalit ng password. So example, papalitan natin yung password natin into registration. To make sure lang, no? Then copy natin. In addition with that, ang gagawin nyo guys ay, di ba Atlas admin yan, gagawin yung read and write to any database. Then update. Then punta tayo dito.
Palitan natin yung password natin into registration. And then, i-delete lang muna natin itong mga to. Okay, so open tayo ng bagong terminal. Then, lagay natin node server.js, hit enter. Kapag nakita nyo na yung server running on port 5000 tsaka connected to MongoDB, ibig sabihin, connected na yung code natin doon sa database natin na MongoDB. Okay, so yung next part, open tayo ng new terminal. Lagay natin npm start. Then wait natin mag-load yung web natin.